Maupay nga kayo mga kawaray. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, kasama na rin po dyan yung ating mga OFW. Mabuhay po kayo at advance Happy New Year sa inyong lahat. At maraming salamat nga pala doon sa mga nag-subscribe sa aking munting channel at sa panonood ng aking mga video. Maraming salamat sa inyo. Sana po ay hindi nyo nakalimutan mag-likes. At ang mga video na to ay tumapanood natin mga video na nakakatakot ngayon ay credit po ito kay Andy the Explorer. Subscribe nyo po ang channel niya. Okay, panoorin na po natin. Tara. Isang nakakakilabot na larawan ang ibinahagi ng TikTok username na Haunted City Podcast na nagbigay ng matinding kilabot sa mga nakapanood nito. Ay, Wow. At yung bata na yan po ayon po doon sa mga nag-organize ng boxing na yan event. Eh wala pong nakilala dyan. At wala pong nakita dyan nung umpisa ng nung event. Mag-umpisa pa lang. Wala pong nakakita dyan. Ngayon siguro nag-umpisa na yung yung boxing. Sumama siya doon sa ibabaw ng ring. Parang nandun na siya at nagtaka yung mga tao bakit mayroong bata dyan na hindi naman nila namukhaan mula pa kanina. Ano daw yan, hindi naman dapat nandun dyan kasi bata yan eh. At may hinala sila na ang batang yan ay isa na lang espiritu o multo. Kasi po yung lugar na yan, bago daw po yan maging ganapin yung boxing event na yan, eh meron po nangyari dyan na sunog. Ang nasunog dyan daw po dyan ay parang bahay ampunan sa mga bata. At naging malala po yung sunog doon at may mga namatay. At sa kanilang pagtansya, malamang daw na itong batang to ay kasama doon sa mga nasunog at namatay. Kasi meron silang nakitang palatandaan na parang may sunog siya din sa may braso. At kung mapapansin nyo, hindi nakikita yung parang wala siyang bunganga. Parang may naka-face mask. Pero hindi tayo sigurado kung naka-face mask yan. Kasi hindi masyado makita kaya hindi siya masyado nakita kung ano yung niya. Suot niya dito o may suot ng face mask o wala. Pero sa tansya ko, parang walang face mask yan. Talagang hindi lang makita yung yung bunganga niya. Diretso agad dito ng baba. Ganyan. Creepy. video, ang larawang ito ay kuha sa isang boxing event ilang taon na ang nakalilipas ng ina ng isa sa mga boksingero. Matapos niyang i-upload ang mga litrato sa Facebook, may mga netizen ang nakapansin ng kakaiba. Isang misteryosong batang babae na tila nakatayo sa loob mismo ng boxing ring. Ang mas nakakagulat pa dito, ayon sa mga nakasaksi sa mismong event kasama na ang mismong nagpadala ng larawan. Wala raw silang nakitang batang babae na kamukha ng nasa litrato noong gabing yun. Ngunit ang lugar kung saan ginanap ang boxing ay may madilim na kasaysayan. Ayon sa ulat, dating mayroong bahay ampunan para sa mga bata sa lugar na iyon, na nasunog umano ilang taon bago pa naganap ang boxing match. May ilan pang nakapansin na tila may mga bakas ng paso sa braso ng batang babae sa larawan. Ayon naman sa host ng podcast, maaaring hindi ordinaryong tao ang batang nakuhanan ng camera. Kung titingnan ng mabuti, may kakaiba sa kanyang anyo, malalaking maitim na mata, at ang bibig ay halos hindi makita. Kaya ang tanong, ito nga ba ay espiritu ng batang nasawi sa nasabing sunog? O isa lamang itong malabong ilusyon sa larawan? Ibahagi lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba.
Isang lalaki ang naglalakad mag-isa ng mga alauna ng madaling araw, papunta sa bahay ng kanyang kapatid sa isang lugar sa Mexico. Ang daang tinatahak niya ay kilalang kinatatakutan, at ayon sa mga kwento, dito raw trahedyang namatay ang isang batang babae ilang taon na ang nakalipas. Kawawa naman yung Habang batang yun. naglalakad, sinimulan niyang i-record ang kanyang paglalakbay, ibinabahagi ang mga nakakatakot na kwento na kaugnay ng kalsadang iyon. Ngunit habang ipinapaliwanag niya ang kasaysayan ng lugar, may nakita siyang bagay na tuluyang nagpakilabot sa kanya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oigan, fíjense que vine a visitar aquí a un hermano. Dicen que aquí, miren, les voy a mostrar. Al parecer aquí anda una morrilla, que anda una niña aquí en este baldío que supuestamente mataron hace muchos años, pero resulta que Wow. Wow. May bata po. Di po ba kasabi lang nila na merong naganap na trahedya dyan na ang namatay ay bata? Yan kaya yun? Katakot. su puta madre, ¿qué es eso? Pero, no mames, no. Sumbong mo yan sa nanay niya. Sa gitna ng madilim at nakakatakot na kalsada, Ganyang oras, andyan pa yung napansin niyang batang may yan. isang Sumbong batang mo. babae Kaya na pauwiin mo na tahimik yan. nakatayo sa ilalim ng puno sa may unahan. Agad siyang binalot ng takot at pagkabigla habang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi niya alam kung totoo ba ang kanyang nasasaksihan, kaya't dahan-dahan siyang umatras, pilit na iniiwasan ang nilalang na Takot iyon. din siya. Ngayon, ang tanong, yun ba ang kaluluwa ng batang sinasabing nagmumulto sa kalsadang Hindi yun? kasi sa O ganyang isang oras nilalang na dapat mas wala yung nakakatakot bata pa dyan. kaysa sa anumang Sa kwento? ilalim ng puno, madaling Ilagay araw na lamang yan ang eh. inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang ginagawa niyan dyan, Noong November 2024, naisipan ni na Elsis at ng kanyang mga kaibigan na ang pinakamagandang paraan upang tapusin ang kanilang gabi ay sa pamamagitan ng isang Ouija board session. At gaya ng inaasahan, mabilis itong nauwi sa katatakutan. Ilang gabi matapos nilang gawin ang paglalaro, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari. Ibinahagi nila online ang video ng kanilang session at maraming manunood ang natakot at kinilabutan dahil hindi nila sinunod ang kahit isa sa mga patakaran sa paggamit ng Ouija board. Sa simula, akala nila ay wala namang mangyayari, subalit lingid sa kanilang kaalaman na simula lamang pala iyon ng mga kababalaghan. Bagamat may isa lamang silang kamera sa bahay na nakatutok sa living room, sa pinto, at sa may kusina, ngunit sapat na yun upang makuhanan ng ilan sa mga pinaka-nakakatakot na sandali ng kanilang buhay. Dahan-daang nagsimula ang kakaibang mga pangyayari. Ang isa na nga dito ay ang video clip habang nakahiga sa sofa ang dalawang batang kapatid ni Elsis. wow. Gumalaw yung ano, yung puan. Wala namang taong gumalaw. Takot yun ah. Nagpaparamdam na kaya yung ano, yung nagambala nila doon sa Ouija board. Laro-laro kasi ng Ouija board eh. Bumukas. Hindi ko alam kung anong pinto yan ha. Kung pinto ba ng ano yan o ano. Malamang ano yan. Sa CR siguro. Malaking unan. Wawang mga bata, walang kamalay-malay. Wow, binuksan yung TV. Galing naman ng ano na yun. Marami ang nagsasabi na maaaring may Espiritu na tamang yun. paliwanag Marunong sa bukas mga ng TV, pangyayari, marunong manood. gaya ng mga taong nagtatago sa background, hanging dumadaan, o signal Ayos yung interference sa multo na TV. yun ah.
Pero sa totoo lang, may kakaibang pakiramdam sa TV. video, lalo na nang magising ang ama ng mga bata at pumasok sa sala matapos marinig ang ingay. Parang ayaw pa yata mamatay yung TV. Ayaw nga mamatay. Hindi napapatay yung TV. Ayaw mag-power off. Ayun. Matay din. Paulit-ulit na pinindot ng ama ang power button ng TV, ngunit ayaw pa rin itong mamatay. Maaaring depekto lamang ito sa baterya pero kung Pwede. pagbabatayan ang mga sumunod na kaganapan, tila may kung anong nilalang ang nanggugulo sa kanila matapos silang maglaro ng Ouija board. Inamin mismo ni Elses na hindi nila sinunod ang mga patakaran ng Ouija session at higit pa roon, minura Kaya at naman nilait pala pa eh. nila ang espiritong nakontak Oo. nila. Tinawag nila itong He, kahit malinaw na babae ang pakilala ng espiritu. Kaya naman, mabilis at marahas ang naging tugon ng presensyang ito. Matapos nito, mas lumala pa ang mga kakaibang pangyayari sa bahay, lahat ng ito ay nakuhanan ng kanilang kamera. Gumalaw na naman yung upuan. Oh! Natakot na yung babae. Nang magsimula Usang ng gumalaw yung maging pisikal pintuan. ang mga insidente, nagdesisyon silang magtulungan at tapusin na ang lahat. Hindi na sila makatulog sa gabi. Palaging may nakikita silang babae Hindi naman hindi at matatakot pakiramdam ganyan nila ay eh. sinusubukan itong Nagpupusang gumalaw pumasok yung sa mga kanilang upuan. mga katawan. Dahil sa takot, tumakas muna sila at nagpalipas ng ilang oras sa kotse bago bumalik sa bahay upang kunin ang Ouija board na ginamit nila. Ang plano nila, sunugin ito sa pag-asang mawawala na rin ang sumpa at maging normal muli ang kanilang buhay. Sinunog. Pagbalik nila makalipas ang halos isang oras, inaasahan nilang abo na lang ang madadatnan. Pero sa halip, isang nakakagulat na tanawin ang bumungad sa kanila. Ang Ouija board ay naroon pa rin, halos walang bahid ng pagkasunog. Yun lang. Totoo na maaaring na-edit o napalitan ang footage, pero hindi Pwede. maitatanggi Pwede. na ang mga video ng mga kakaibang pangyayari sa bahay matapos ang Ouija session ay nakakapanindig Pwedeng balahibo. pinalitan nila. Kaya ang tanong, totoo ba talaga ang mga nangyari? O ginawa lamang ito ni na Elses at ng kanyang mga kaibigan bilang sarili nilang horror film? Ilagay lamang ang Pwede inyong rin. komento sa ibaba. Pero paano yung mga upuan na gumalaw? Isang gabi, habang inire-record ng Ang isang lalaki ang napapaliwanag isang nun, bakit abandonadong gumalaw kubo yun? sa gitna ng Upuan? kagubatan, ay bigla na lamang may nakatawag ng kanyang pansin mula sa itaas na bahagi ng kubo. Panuorin ninyong mabuti kung ano ang nai-record ng kanyang camera. Oh. Isang pokang. Pokang ba yun? Pokang. Basta pokang. Nakalutang sa ere. Ito kaya yan.
Isang nakakatakot na figure ang nai-record ng kanyang camera. Ang nilalang ay nakabalot ang katawan ng puti na tela at may itim itong mukha. Ang figure ay lumulutang sa hangin mula sa ibabaw ng kubo. Ayon sa uploader, ang nilalang ay isang Pokemon. Wakang. Isang lalaki na nakatira mag-isa sa kanyang bahay, ang bigla na lamang nagising ng 10 oras ng gabi, matapos itong makarinig ng tila ba may kung sino ang pumasok sa kanyang bahay. Panuorin ninyong mabuti kung sino ang kanyang makikita. Uh. Uh. Oh, ayos ah. Dua. Ano yung gumalaw na yun? Nakuhanan ng kanyang camera ang isang misteryosong figure na nakapasok sa kanyang bahay. Tila ba nagtatago ito at nag-eespiya sa loob ng kanyang tahanan. Ang kakaibang nilalang ay nagpalipat-lipat sa iba't ibang bahagi ng kanyang bahay. Dahil sa kanyang kuryosidad kung Parang isa may lamang ba borders dyan, o ah. 3 ang pumasok sa kanyang tahanan, ay nilapitan niya ito. Subalit pagdating niya kung saan ito nagkukubli, ay naglaho na ito na parang bula. Parang paupahan ng mga elemento yung bahay mo ah. Ikaw, pait nga balay. Nagtitira kit mga kuwan. Engkanto. Nasiniguro na karidet nga ano, tagiyat balay. Kakapoy na nga ni. Bida. Isang lalaki na matapos marinig ang kakaibang ingay na narinig niya sa ilalim ng kanyang kama, ay agad niya itong pinuntahan kasama ang kanyang alagang aso upang tingnan. Pagmasdan ninyong mabuti. Max, what is it, buddy? What do you see? Okay, okay. All right, no look, no look. Oh, God. Nagulat naman. Bigla na lamang sumulpot ang isang nakakatakot na figure na tila Ano ba ba yun? isang aswang mula sa ilalim ng kama ng Ang doplating weird na nila ang itsura. kabre kama. Sa sobrang takot niya ay napasigaw na lamang siya ng malakas. Nabirat nga naong. Isang gabi, habang naka-livestream at namamahinga ang hiker na ito sa isang kubo sa loob ng isang kagubatan, ay bigla na lamang may nahagip ang kanyang camera buhat sa kanyang background. Nag-iiringgat nga. Ano? Mata. Alright, kalibutan nga tao kay mga katurog. Para yun tiya sasabot nga may na daop na iya nga ano, yung kanto. O ano ito, mananap. Bida. Ang weird ng itsura. Parang flashlight lang yung dalawang mata. Inyong mabuti at kayo na ang baalang humusga kung anong klaseng nilalang ito. Mas, sige pag balik ito nga ano, baka lang natin bantay. Hindi binantayan ka na katawrog. Karida man daw. Takbo siya. Kita.
ko naman hindi natatakot yun, hindi katatakbo yung itsura nun. Okay, tapos na naman po yung pinapanood natin nakatakot na video. At maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa panonood sa aking pinapanood na video. I-subscribe naman po ng aking munting channel at pag-likes na rin po ng inyong mga bawat napapanood na video dito sa aking munting channel. Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo. Ulit-ulit ko pong magpasalamat sa inyo dahil sa inyo nagkakaroon ako ng views at kahit pa paano dagdagan yung subscriber. Muli, kita-kita po tayo sa aking mga upload pa ng mga video. Nabulo na naman po ako. Kita-kits po tayo sa aking mga video i-upload pa. Shoutout sa inyong lahat po. Salamat.